Now, this session covers the creating an Amazon listing from scratch. Hindi totoong product ang gagawin natin. Gumawa lang ako ng mock uh, listing para makita ninyo, makita natin. Ang demo or tutorial na ito ay para sa mga gustong matuto, gustong makita kung paano ito ginagawa. Ngayon, start tayo doon sa ano ba kasi ang Amazon listing. So, ipapakita ko. Mag-open ako ng amazon.com. Okay, so dito tayo. So, ano ang Amazon listing? Halimbawa, isa-search ko ang Tumblr. Tumblr. Tumblr with handler. Then, so nag-search ako doon. Kagaya pag nag-Shopee din tayo o Lazada. Then, halimbawa nagustuhan ko itong isang ito. Click ko. Ito ang tinatawag na listing. Okay. Ito ang tinatawag na listing. So, ang listing may title. O bestseller pala itong nabuksan natin. Oh. May mga pictures kung ano yung product. Nandito din yung size. Ito ang tawag dito is variations. Then, meron siyang part na about this item. Scroll up ko muna. Ayun, bullet points ang tawag naman dito. Ang nakalagay sa bullet points is yung mga benefits, features ng isang product. So, ang information needed sa paggawa ng listing is ito, makikita nyo, may capacity size, design features, construction and material, temperature control, package contents, yan. So, paano ang gagawin natin para i-display ng Amazon ang ating product? Yun yung listing creation. Okay. Ulitin ko, ang Amazon listing is itong nakikita natin dito. Okay. May title, mayroong mga details, informations dito, may mga features dito, parang sa Shopee din, sa Lazada, and may mga pictures. Yan yung Amazon listing. Sa process ng paggawa ng Amazon listing, bago natin actual na gawin, magandang ready na kung ano ang title na ilalagay natin, ano yung mga ready na din itong mga ito. Then, itong part naman na ito, kung naririnig nyo yung tungkol naman sa keyword research, SEO, listing optimization, yun naman yung work na ginagawa nila. Sila yung bumubuo dito. Kung anong ilalagay dito. Bullet points. Actually, pati itong title. Okay. So, tapos na yung title. Tapos na yung mga information na ito. Ready na. At itong mga ito. And, tapos na din ang mga pictures. Nagawa ng graphic designer or actual na photographer ang kumuha. So, halimbawa ito, shot ito ng photographer. Ito naman, gawa ito ng graphic designer. Ayan o. Yan. So, ready na yung mga yan. So, dito papasok ngayon yung lesson natin for tonight na paano yon gagawin. So, tapos na, parang i-enter lang natin. Ipapasok natin doon sa Amazon para maging ganito ang labas. Okay. Itong gagawin natin na product listing is hindi totoo. Actual kong ipapakita kung paano gagawin. Pero hindi natin isi-save para ibenta. Ipapakita ko lang sa inyo para alam nyo. Nag-work kayo, maalala nyo. Or kung hindi pa kayo nag-work, ganun lang pala. Actually, tingnan nyo, parang copy-paste lang ito. So, ito yung prepare ko na ilalagay natin. So, mock Amazon listing. Ibig sabihin, kunwari lang. Okay. So, meron tayong product ID, UPC. Okay. Kunwari din ito. Ang brand name natin is Provincia Essentials.
Then, product title, ginawa ko na rin. Mapapansin nyo dito sa product title, ito lesson na ito sa SEO. Sa umpisa ng product title, yung brand ang nauuna. Provincia Essentials. So, ito yung brand ko. Ngayon, ano yung product? Nilagay ko kagad yung 40 ounce stainless steel insulated tumbler. Yan yung product. Ngayon, after ng product, ito yung anatomy of a product title ito. Pagkatapos ng name of the product, itong susunod na mga wordings na ito yung mga tinatawag natin na features and benefits of the product. Kasi kung minsan kung apurado yung tumitingin sa ating listing, nag-i-scroll siya, hindi niya nababasahin yung bullet points. Itong sa title pa lang, may handle and straw pala. Double wall vacuum insulation, leak resistant lid. So hindi nagli-leak ang tubig. Keeps drinks cold for 24 hours, black. So pag nabasa niya, parang kumpleto na, no? Okay. So prepare ko na yan. Ito, kunwari na lang itong mga to. Brand is Provincia Essentials. Manufacturer, Provincia Essentials. Product description, ako na rin ang gumawa nito. Describe lang natin yung product natin. Iba ang gumagawa nito. Yun yung sinabi ko kanina na nasa SEO department sila at saka sa keyword research. Pero, if you are assigned na ikaw ang gumawa nito, hindi naman ito napakahirap. Gagawa tayo ng video para dyan din. Actual din na ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. Di-describe mo na naman yung product. Then, key product features, bullet points, bullet 1, ito na yung mga ilalagay natin. Prepare ko na din. Itong generic keyword search terms is ilalagay din natin sa listing pero hindi ito makikita sa amazon.com. Dito, hindi makikita dito. Ang gamit lang nito is para alam ng Amazon kung ano yung product natin. At pwede niyang i-display depende sa kung anong itatype nung bibili. So, item dimensions, nandito din. Ilagay ko na din, material, stainless, color, included. Okay, so ito, prepared ko na, hinanda ko na ito bago tayo mag-live. Okay. So, dito na papasok ngayon yung actual sa loob ng Amazon. Okay, so punta tayo sa Amazon. Okay, so ito, wala pang Amazon dito. Hindi amazon.com ang bubuksan natin. Ang bubuksan natin, kagaya ng video ko sa YouTube, is Seller Central amazon.com. Buksan natin, itong Seller Central amazon.com is magkakaroon kayo ng access dito pag in-invite kayo ni client, okay, sa email. Gamitin natin itong Mexico kasi bihira pang product namin dito sa Mexico. Okay. So, balik tayo dito sa listing. Mac listing natin. Ito yung i-enter natin sa Amazon. Okay. Dahan-dahanan natin para masundan ninyo at pwede nyong baka maalala nyo pag actual na lang kayong gagawa. Dito, itong tatlong guhit dito. Catalog, add products. Okay, ulitin ko. Itong tatlong guhit, menu ang ibig sabihin nito. Click, catalog, add products. Okay. So, dito sa add products, pwede tayong gumamit nitong mga iba't ibang ito. Pero ang gagamitin natin sa demo na ito is blank form. Kasi bago ito. Sa blank form, list a single product from scratch using a blank interactive web form. Web form, yun yung sabi niya. Okay. So, dito tayo sa blank form kasi nga new product ito. Kunwari new product. Okay. Start. Okay. Ito yung isang bago para sa mga dati ng, parang may nag-comment kanina na
nag nag nag-create na rin siya ng listing. Parang nakita ko doon sa comment kanina. Tingnan nyo, ito yung bago, oh, because of AI. Generate listing content. Use AI to generate product details using a short description, images, or both. Okay din to, mabilis gawin. Pero parang madidisregard yung work ng ating mga keyword researcher, mga sumulat ng ating listing, na talagang ginamit nila yung top keywords for that product. Okay din kung parang draft mo pa lang yung listing, generate mo na lang. Pero tayo, meron na tayong nakahandang gagamitin ito. Okay? So, hindi natin gagamitin yung try now. So, item name, lagay na natin yung item name. Kopyahin natin. Ito, ang item name is the same as the product title. So, kagaya ng sinabi ko kanina, walang mahirap. Copy paste lang ito. So, Control C. Balik tayo sa Amazon. Then, Control V, paste. Ngayon, tingnan nyo dito sa baba. Ay, hindi na, hindi, ang bilis. Okay. Hindi na nagpakita. Kasi, ilalagay din niya yung product type. Okay. So, confirm lang natin. Nag-auto na yung product type. Ang product type natin is Tumblr. Tumblr. So, confirm ko lang. Hintayin lang natin yung pag-ikot. Okay. So, dito na. Brand name. Okay. So, copy natin yung brand name. Provincia Essentials. Paste dito. External product ID. Kopya din natin yung UPC. O, kagaya ng binanggit ko kanina. Copy paste lang. Pero, dahil ito ay mock listing, hindi ko ilalagay. So, markahan ko lang muna. Pero ilalagay niyo yan pag totoo. Okay. This product does not have a brand name. This product does not have a product name. Okay. Pero kunwari na ilagay na natin yan. Next. Okay, UPC exception approve, acknowledge. Wala ito pag meron kayong UPC code na totoo. Yung pagbili ng UPC code, madali lang yon, gawan na lang natin ng ibang lesson next time. Okay, so ito na yung product description, copy paste na lang ito. Product description, kopyahin natin yung product description na ginawa ko. Control C, Control V. Yan. Bullet point, ang bullet point is itong 5 na ito. Bullet 1, bullet 2. So, copy paste na rin lang ito. Paano gumawa ng bullet point? Paano gumawa ng title that will be the topic of a different, maybe FB Live or a YouTube video. So, dito, copy paste na ito. So, punta tayo doon, bullet point. Yan. Ngayon, 5 yung bullet points natin. Iisa ito. O, ito lang, add more. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tinan nyo, foro de cuero transpirable kung kunana. Tinan, nag-Ilocano tuloy ako. Sabi dito kasi nasa Mexico tayo. Pero pwede nating lagyan ng English yan. So, bullet point number 2. Balik tayo doon. Paste. Then, balik tayo sa Word. Bullet point number 3. Copy. Paste. And, kumpletohin natin. Bullet 4. Paste. Bullet point 5. Yan. Okay. Ngayon, images. So, dapat ready na din yung images. May hinanda ako dito, pero hindi ko trinay kanina bago tayo mag-live.
Pero meron na akong hinanda dito. Try kong ilakihan. Yan. So, ito yung sinasabi ko kanina na dapat ready na. Okay. Maaling galing sa photographer ninyo o sa product, sa graphic designer ninyo. Sinahom yung isa kung nanonood pa dyan. Nakita ko siya kanina. Graphic designer yan ng Amazon. Magaling na graphic designer. So, dito lalagay din. Upload lang. Then, kunin natin. Okay, ito. Ayun, tinanggap niya. So, okay. Provincia Essentials. Upload lang natin yung mga pictures. Ito yung susunod, lifestyle. Ngayon, ang lesson din dito, hindi basta-basta picture lang ng product. Ito, ang tawag dito is lifestyle. Lifestyle picture. Dapat makikita yung product na in use. Sa bagay, alam yan ng mga graphic designer. Mas magaling pa sila kaysa sa akin dyan. Okay. Then, ito yun naman yung features ng product. Trabaho din to ng graphic designer. Kaya, kung merong nanonood dito na graphic designer, pwede kayo sa Amazon. Yan. Maghanap kayo ng mga Amazon sellers sa onlinejobs.ph na naghahanap ng graphic designers. Okay. So, you know the drill. Ilalagay lang lahat-lahatin yan. Then, itong mga exclamation point dito sa taas. Product details, offer, safety and compliance. Yung mga exclamation point na to, ibig sabihin merong mga kulang at mga required na information na dapat ilagay na hindi pa tapos. So, tingnan natin. Product details. Click ko. So, merong model number, model name, manufacturer. Dahil hindi naman totoo ito, lagay ko na lang yung middle initial ko, then 2026. Model name, Provincia Special Mug 2026. Invento na itong mga to. Manufacturer, Provincia. Pero yung totoong ilagay nyo pag kuwan na. Material is, anong material na ng ating tumbler? Papel, plastiko, porcelana. Metal, yan, metal. Yan. Number of items, 1. Color is black. Anong black sa Spanish? Negro. Grande yung size niya. Big siguro ang big sabihin yan. Okay. Capacity is 40 ounce. 40 ounce. Yun, unsas. And unit count 1. Unidad. Included components. Straw. Merong straw ito. Meron pa. Yung kan naman ito. Item height, base to top. Meron akong ginawa kanina Ito. Height, 10.8. 10.8. So, tingnan nyo ito. Kan lang, parang data entry na lang ito na trabaho. 5.7. May kinokopya tayo at nilalagay natin dito. Yan. Is refurbished, no? Ano pa kulang? Tingnan natin sa taas. Ito, care instructions para. Nawala na yung exclamation point sa taas. Ibig sabihin, tapos na tayo dito sa product details. Offer. Offer, quantity, 1. Price,
Depende ito kung anong price na pinag-usapan nyo, item condition, new, ah, fulfillment channel. Ito, explain ko ng konti. Itong FBA is ipapadala mo yung product doon sa Amazon, at pag may nag-order, bahalang Amazon na mag-pack at ipapadala sa customer. FBA yon, meaning fulfilled by Amazon. Ito naman, I want to ship this item myself. Ito yung tinatawag naman na FBM, fulfilled by merchant. Pinakamadali yung FBA. Okay. At halos lahat ng clients ko is we're fulfilling, sending products through Amazon. So FBA. Package length. Okay. Invento ko na lang itong mga to. Pulgadas. Nasa Mexico, Amazon Mexico kasi tayo, kaya Spanish yan. Package height 5 pulgadas. Package weight 5 na lang din. Gramos. Ayan. Then presyo pala ito, $45.99. Ayun, nawala na yung exclamation point sa offer. Then doon tayo sa safety and compliance. Then country region kung saan galing yung product, usually China ito. Halos lahat naman doon. Then are batteries required? Kasi kung may battery yung product natin, may mga restrictions yon. Wala namang battery ang tumbler, so no. Dangerous goods, not applicable. And then, wala na yung exclamation point sa taas. Tapos na ang ating work. Tingnan nyo mabuti sa baba, pwede nang isubmit. Okay. Ang common mistakes sa paggawa ng ganito is dito sa product identity. Ito, minarkahan ko lang ito kanina na this product does not have a brand name and this product does not have a product ID. Kasi mock listing naman ito. Pero pag totoong listing ito, meron tayong ilalagay na product brand name at meron tayong ilalagay na product ID. Ang product ID is yung UPC or Universal Product Code, or kung minsan ito nakasulat pala dito, UPC. Okay. The usual problem with entering a UPC is pag yung UPC code na ibinigay sa iyo ng iyong client ay ginagamit na ng ibang product, hindi mo magagawa ang listing. Or kahit ikaw ang gumamit, same brand, same company, kung meron ka ng product na yun yung UPC, hindi rin pwede. Another error. Kung minsan meron akong client noon na apurado, bakit yung listing hindi mo pa nagawa? Ilang days na. Kung kabibili pa lang, kasi binibili ang UPC, ito papakita ko sa inyo. gs1.org yata. Ayan, tama. gs1.org. Okay. Dito binibili ang UPC, yung product code. Ngayon, bibilhin mo kasi pag binili mo dito, numbers lang yon. Ito lang yon ang bibigay sa'yo. Yung nasa taas. Yan lang. Pag binili mo sa GS1, mare-register na yon sa iyong brand, at kung anong product yon, hindi na yon maaagaw ng ibang mga gagamit. Pero, bakit mag-e-error kung kakabili lang? Kasi kung kakabili lang, parang ang gagawin ng GS1 or ng UPC is isesend nila iyon sa Amazon na somebody registered this product using this UPC code or GTIN number. You have to check whether this is not yet being used doon sa listings ninyo. Bye-bye. Doon sa listings ninyo. So, kung kakabili, if I'm not mistaken, comment nyo kung alam nyo.
If I'm not mistaken, ah, parang 48 hours. Kung kakabili yung UPC, 48 hours ang palalampasin mo bago ka pwedeng gumawa ng listing. May tanong dito, bakit po imbento lang sir ang details? Pag sa tunay na buhay po ba provided po ba ni client yung pictures at details po? Yes, Riza. Imbento kasi hindi ko naman ibebenta ito. Gusto ko lang merong maipakita sa inyo. Pero pag ikaw ang gagawa and you are working na, you have these pictures ready, you have the titles ready, you have the bullet points ready, all you have to do is know where to put those information. Copy paste lang. Kagaya nito, nasa Word ito, then kinapi ko lang at nilagay ko sa inside Amazon. Okay. Ano pa yung mga errors na pwedeng nyong ma-encounter? Yung kanina dito, yung in-explain ko na merong mga exclamation points dito. Kung hindi nawawala yon, hanapin nyo lang kung ano yung mga details na wala. Usually may red yon sa kan. Tingnan nyo, pag dinilit ko ito, ayun, magre-red siya. Oh. Bumalik din yung exclamation point sa taas. Yan. Lahat ng red required. Provided din ito, Risa. Meron ka ng ganito. Clear, simple, and direct to the point po kayo mag-explain. Walang paligoy-ligoy. Ay, thank you po. Ganon din ang gusto ko. Pag nagugulahan ako mismo, ayaw ko din. Okay, tapos na tayo. Salamat sa pag-join. 137 din tayo. Lalo akong gaganahan dyan. Magagawa next time ulit. Pwede nyong din i-share doon sa mga gustong matuto. May mga kilala ko na nag-join ngayon. Mas magiging, yes po, yun yung purpose natin. Mas magiging client ready kayo. Kaya yung mga nagtatanong ng how, paano po, ang palagi kong sagot sa inyo is, learn the skills. Ngayon, huwag nyong apurahin din yung sarili nyo sa pag-learn ng skills. Walang natututo ng masyadong napakabilis. Isipin nyo nung nag-aaral kayong lumangoy or sumakay ng bisikleta, hindi kayo kaagad marunong. Lahat tayo nag-start from taking baby steps before we started to learn how to walk and then run. Ganon din dito. Yung mga nagka-college nga, 4 years sila bago magtrabaho. Lalo na kung doktor or hindi lang 4 years. Teachers, 4 years bago magtrabaho na teacher. Tayo, unti-unti lang natin, di naman tayo abot ng 1 year. Matututunan natin lahat yan.